Morning guys, tara guys, almusal po tayo. Welcome to my YouTube channel, Kuya Mon Gitara Vlog. Pero mag-almusal muna po tayo. Ang aming almusal ay kamote and hot chocolate na turo sa akin ni Brad Ronaldo Fernandez na katukayo ni Ronaldo Valdez. Kaya gwapo yun eh. Brad Ron, kumusta? Ito yung turo mo sa akin paubos na nga na naman eh. Masarap kasi yung tinuro mo sa akin tsokolate. Tineprohan ko ng kamote, tapos sausama namin ay niyog. Ay masarap din pala po eh. Kamote at niyog, susubukan ko ngayon. Sasaw-saw ang kamote sa niyog. Agang-aga iinom na lang ako ng kape ko, tapos kaagat na lang ng kamote. Sabi ng asawa ko, ay, bumili ka ng niyog, masarap yan, may niyog. Aba, alam nyo guys, napakamot ako ng ulo kasi parang ang bilihan ng niyog, parang dyan lang sa harap namin. Alam niyo ba kung saan ang bilihan? Pa po, mga 500 meters, half kilometers dun sa Talipapa. Siyempre sunod naman po tayo. Kasi ganun po talaga ganun ang utos ng ating Panginoon Kaya mapapalad ang asawa natin kasi unang-una sa lahat, kasi mahal natin siya. Tapos pangalawa, yun ang unang isa sa utos ng Diyos yun ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalin mo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa iglesia. Kaya pag ang napangasawa nyo MCG ay doble-doble swerte nyo kasi talagang utos kasi ng Panginoong Diyos sa amin yun na pinautos sa ating Panginoong Jesucristo na mahalin nyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Kaya agang-aga agang gumawa ng paglalakad doon kay layo-layo, pero okay lang po kasi gawang kabutihan yun yung mahalin mo. Siyempre pag mahal mo asawa mo, di ba, tapos utos pa ng Diyos yun, magtitiis ka ng konting mga ganong kahit na medyo na kamo na lang ako ng ulo. Sabi ko, parang kay lapit-lapit ng bilihan ng niyog. Ay, half kilometers po din nilakad ko. Sabi, exercise. Ito na po, meron ng niyog. Sausaw namin tong bagay, natikman ko ng ganitong diskarte, masarap nga yung sasawsaw yung, kasi sa ating mga Tagalog, di ba, alam lang natin sinasawsaw sa nyug, mga yung kutsinta, puto. Sa kanila yung kamote, masarap din pala. Kamote. Niyog. Tapos hot chocolate influenced by Brother Ronaldo Fernandez, the tokayo of Ronaldo Valdez. Kumusta ka, kumusta Brother Ronaldo? Shout out sa'yo. At shout out din po sa inyo lahat ng mga ka-brother ko, mga kapatid ko. Siyempre sa lahat na po ng viewers, followers, kumusta po kayo? Lahat na po kayo. Ayos din naman pala. Bagay din naman pala Nagbigay kasi sa asawa ko kahapon yung kapitbahay namin dito, yung asawa ni, basta po yun, asawa ng engineer. Meron ata silang lupa doon sa parang nagpote sila ng, di ba yung salitang yun, nagpote, nagani ng kamote, nabutan ng asawa ko. Ang dami maganda pong kamote yung ube, kaya lang medyo sumablay ng konting luto ko Sabi ng misis ko, ba't ganito pagkakalaga mo? Sobrang lambot. Kasi gusto ko po sa kamote yung medyo malambot. Ayoko ng parang pag kinakagat mo yung medyo matigas-tigas. Nasobrahan daw sa lambot, pero mas ganito yung gusto ko, malambot. Malambot
It's hot chocolate. Bagay ay. Bira mo ng kutsara mo. Pang sasando ko lang ng niyog ah. Yung gusto ko naman po, pinagpilito ko ng dalawang side up na itlog. Kasi mas gusto ko na po yun eh. Ipagpirito ko siya ng itlog kaysa bumili siya ng minsan kasi dumadaan sa mga minsan pag uwi siya pagkagaling sa trabaho, pag uwi niya may bit-bit ng yung pack ng Jollibee na fried chicken na ganon. Isa naman may uwing mga yung meatloaf pipirito. Mas gusto ko na lang po yung pagpirito siya ng itlog at least organic. Hindi ibig ko sabihin eh fresh kasi yung mga syempre di ba may mga preservative yun, yung mga meatloaf, yung mga fast food na sa totoo lang eh. Hindi naman sa sinisiraan ko, kung sa akin lang kung ano talaga yung gusto niyo, pero hangga't maaari inaabot ko kasi panay ganun. Kasi madalas ganun ang kinakain. Madalas kasi gusto ko madalang lang. Sa bagay kung aminin ko naman talaga kung ako tatanungin nyo, talaga totoo masarap eh. Kung ako masusunod gusto ko rin yun kahit araw-araw, baka ganun ang almusalin ko rin eh. Mas masarap naman talaga kung sa masarap. Kaya lang, hindi naman lahat ng masarap kakainin mo ng kakainin. I-avoid mo rin pag alam mo makakasama sa katawan mo. Pwede ka naman kumain, wag mo lang araw-arawin. Eh, siyempre may trabaho naman na siya, kaya afford niya yun. Kasi nung maliit pa yon, pag naibili ko lang siya ng gano'n siguro mga 2 times a week lang o 1 times a week. Pagkasweldo ko ng Sabado, minsan dadaling ko siya sa Jollibee. Eh siyempre, ngayon may trabaho na siya, parang nag-ano siya, yung kumbaga inaano niya yung hindi niya inaano yung sarili niya, yung hindi niya tinitikis kung ano gusto niya. Talagang bibili niya. Ang gusto ko naman po sa bata na yun, sa pagkain lang naman siya basta sa pagkain. Kaya lang siyempre tataba ng gusto eh. Kaya minsan sinasabi ko, naku ka nang bumili ng almusal mo pagluluto na lang kita. Kaya mas gusto ko yung ganun, pinagpipirito ko na lang siya ng itlog. Kasi kung ito hindi kakain kamote, eh siguro baka pagka umidad-edad na rin siya, matututunan niya ng kumain ng ganito. Sa ngayon, hanggat maaari, hindi naman sa binabawalan ko siya, siyempre masarap naman yun eh, maski ako naman gusto ko rin yun eh. Iba naman ang hindi may gusto ng chicken joy, isa pang chicken joy, di ba? Eh nung binata nga ako, sa totoo lang, nung hindi pa ako nag-a-avoid ng magganyan sa pagkain, kung kumain ako niyan, hindi ako nakokontento sa 1 piece. Minsan, 2 order ang ginagawa ko para maka 2 piece ako eh. Eh sa totoo kasi talaga naman pong masarap. Eh, siya lang. May 2 piece naman yun, ano ba? Hindi, akala ko 1 piece lang mauup. May 2 piece nga eh, kaso nga minsan akala ko 1 piece lang magtitipid ako. Eh pag mabibitin ako, bibili pa ako ng isa pang 1 piece. Sabi kasi ng misis ko, may 2 piece naman yun, ba't hindi na lang 2 piece ang binibili mo? Kasi pag nag-a-apply ako sa trabaho, syempre lang ano magbabaong ka pa ng pagkain, di ba? Kung sa kaabuti ng gutom at may malapit na Jollibee, doon ka na lang kakain. Oh, Jollibee, baka naman. Pre-commercial. Pastor. Kain, kamote. Yes. Yung ganun pag may trabaho ko eh. Ito ate ba? Hmm. Kulay green. Nice ba yan? Oo. Aray ko, sa ng kamay ko, ginagawt na ata ako. Ayos na ano. Mineral water na maliit. Malaka lang. Vincent. Ako maliit? Yan. Ayun na. Ako na, sige. Isa, sabi. Naglaga ko ng kamote sa usawan niyo. Kinudkod na niyo. Sabi, hindi naman tayo nakapagpalamig. Ito ate ba? Okay, meron pa isang piraso. Saktong-sakto, isa na lang. Ganun talaga eh, di ba pagka
binata ka at may trabaho ka naman, talagang hindi ka mag-ano, hindi mo titikisin ang sarili mo sa yung kung sa pagkain at meron ka namang pera sa bulsa. Kakain at kakain ka talaga sa gusto mong kainan eh. Nakaka-relate po ako dun sa anak ko kasi dinanas ko yun eh. Kaya na siyempre pag nagkakaedad ka na, 25. doon na nila matututunan yung medyo mag-avoid sa mga ganong mga pagkain na medyo hindi maganda dinudulot sa kalusugan sa katawan natin. Yung mga Gumaling kita. fast food, soft drinks, nako, yun ang ano ko, pag nag-apply ako sa trabaho, isang applyan, isang interview pa lang, gutom na agad ako. Kain agad eh. Tapos pag meron na naman yung pinagpasahan ng resume, gutom na naman. Punta naman ako sa lahat ata ng mga fast food sa Cubao, Makati, lahat yung pinag-aanoan ko. Tsaka dati pa yung isa. Pero libre commercial na naman to ah. Yung natatandaan niyo po guys, yung ano, yung Kowloon House. Yun ang paboritong ko talaga na Ikaw. siopaw, yung Kowloon House. Kasi ano yun eh, pag bumili ka, 2 piece pork paw, 2 piece chicken paw. Eh, tapos ang partner nun, ano, 7 na po, Sprite. Yung natatandaan nyo, ang una naglabas kasi ng Kowloon House yan sa Cubao, sa malapit sa may Ali Mall. Eh, nag-apply ako sa Ali Mall nun. Paka-interview sa akin, nadaanan ko. Naging suki ko na yun kasi nung mapasok ko sa Ali Mall, tuwing uwi ako sa hapon, doon ako nagmimerienda sa may malapit sa may Araneta, yung Kowloon House doon, Araneta Coliseum. Yun yung ano, masarap talagang siopaw. Kaya sabi ko nga, ganun talaga eh, kaya nakaka-relate ako eh. Siyempre pagka meron ka namang pinagkakakitaan, gusto mo naman pakainin ng masarap ang sarili mo, di ba? Pero siyempre ako naman, bilang ama niya, inaabot ko siya na wag namang araw-araw, yung bang unti-unti lang, di ba? Paminsan-minsan, kahit 1 times a week o kaya kahit 2 times, wag namang everyday. Hanggat maaari gusto ko siya ipagluto ng fresh ba, yung halimbawa, kung fried chicken, ipagpiprito ko na lang siya, yung walang preservative, direct from market, tapos pinirito ko yung mga ganon. Tapos yung itlog, direct yan eh. Siyempre, wala namang preservative yan, itlog yan eh. So, pagpipirito ko siya. Ganon. Ito, direct from market din to. Direct from the soil pala. Kamote. Kaya lang, hindi siya kakain ito. Tingnan nyo guys, ang laki oh. 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 Ang laki no. Grabe, ang laki oh. Giant kamote. Ano to, mga parang mga imported kamote na tumay no. Hindi na mga native na kamote to, ang lalaki. Tapos ube pa, kaya masarap po eh oh. Tingnan nyo, nakikita nyo ba guys, kulay ube. Kasi minsan sa cellphone iba yung kulay pagka sa ano eh, ube sa paningin natin, pero pag nilalabas sa cellphone minsan nagiging ano, nagiging parang pink. Pero guys, tingnan nyo, kulay ube talaga dyan sa upload ko. Bahala na kayo guys, basta dito sa akin ube kulay nito. Yan o, ito yung masarap na kamote eh, ube. Wala ay may ugat-ugat pa eh, pero okay lang yan. O, tingnan nyo guys. O, tapos lalagyan natin ng niyog. O, sarap pala. Kasi karamihan sa mga Tagalog, mga Kapampangan, ang alam lang natin dyan, yan, mga Tagalog, mga, ewan ko lang nga, baka alam din nila. Karamihan gumagamit lang tayo ng niyog, di ba, sa kutsinta, puto, sa mga binatog. Hindi natin alam na sa kamote masarap din pala. Doon sa kanila kasi sa asawa ko, sinasawsaw nila yung kamote sa niyog eh. Siyempre maraming ano sa kanila eh, buko. Siyempre lahat ng pwedeng paggamitan ng buko i-apply mo, di ba? Kung saan kayo maraming produkto, yun ang iaano mo, i-appreciate mo para magamit mo sila. Di ba maraming ano sa, basta dyan sa parting pagpasok mo na dyan ng paglabas mo ng alabang, magbumula dyan sa alabang, yung sunod-sunod na yan eh, alabang, ano na yan, yung, di ba, ano, Laguna, Batangas, Quezon, basta dyan, pagpasok mo dyan, ang daming mga buko dyan, hanggang diretso na yan, hanggang Bicol, ang daming mga nyog.
Di totoo nga guys, parang mas marami yung buko sa kanila yung papunta sa south kaysa dito sa norte. Dito sa norte, alam ko ang marami ano eh. Parang napapansin ko mangga. May mga buko rin pero hindi sobrang dami kagaya sa kanila. Sila puro maraming bukot nyog. Kaya pagka nung minsan nagbakasyon ako sa lugar ng asawa ko sa Quezon, sawa-sawa ako sa buko eh. Siyempre, sarap eh. Hindi naman din ako laging nagbubuko. Nandun ako, minayat maya ako eh. Ginawa akong libangan ng pagkain ng buko eh. Tsaka inom ng sabaw. Ang sarap eh. Talagang, magsasawa ka sa kainom ng sabaw ng buko dyan sa parting south na yan. Basta papasok ng south na yan. Ano sila dyan? Sagana sila sa buko dyan. Dito naman sa norte, ang marami dito, karamihan ano ba produkto ng ano rito, karamihan mga mangga, iba't ibang klaseng mangga, manggang piko, manggang Indian mango, kalabaw, basta lahat na ng klase ng mangga meron dito. Tsaka maraming may isa pa palang marami dito sa parting norte sa Zambales. Maraming Ilocano. 'Di ba? Kasi diretso na yan, Pangasinan, Tarlac, halos. Pero halo-halo na rin po ngayon. Joke lang po yun pero hindi naman po masama yun. Sinabi ko lang naman po talaga totoo, di ba? Kasi kami nga, ang dami na yung kapitbahay na Ilocano rito eh. Kaya natuto rin kami ng mga lutong mga Ilocano. Maganda yung gano'n, marami kang alam na luto. Lutong Ilocano, lutong Bicol, lutong South, lutong North. Ako naman, ang karamihang natutunan kong mga luto ng Tagalog. Tsaka mga Kapampangan, kasi Kapampangan ng nanay ko, tapos Tagalog naman ng tatay ko. Taga Samal, Bataan siya, sa lugar ni ng mga yung mga taga Bataan, mga kilalang taga Bataan. Alam ko siya parang doon din nag-mayor si Dan Fernandez ba yun? Parang doon din nag-mayor yun eh. Dan Fernandez. Parang pagkakaalam ko lang po, correct me if I'm wrong. Wow, man, English. Sige po mga guys, natatawa ako sa sarili ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Gaya po ng dati, Kuya Raymond Vlog, Kuya Mon Guitarra Vlog. Keep safe, keep healthy. Always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat sa panibagong araw, buhay at lakas. Thank you for watching. Salamat po sa Diyos.